Sinabi pa ni Marlon sa kanya, kaya nga gusto kong maging tagapagmana ng pamilya Alba, Sara. Kung bibitawan kong pagkakataong ito, patuloy pa ring aatakihin ako ni Vincent. Magkapatid kami sa magkaibang ina. Nakalaan kaming maglaban para sa kapangyarihan at magkasama kaming mamamatay sa buhay na ito. Walang paraan na magtatapos to ng maayos, pero mas magiging makapangyarihan ako kapag ikinasal tayo, bulong niya sa kanyang isipan. Sinabi niyang kailangan niyang ipaglaban ng kapangyarihang ito. Pagkatapos pakinggan ni Sara ang lahat, naintindihan din niya ang mga paghihirap ni Marlon. Kung hindi siya magtatagumpay, magiging hari siya na parang isang bandido. Lagalag lamang at walang direksyon. Sa puntong ito, biglang hinawakan ni Marlon ang kamay ni Sara. Kaya Sara, matutulungan mo ba ako ulit? Matutulungan ka ulit? Kuya Marlon, paano kitang matutulungan? Nagtatakang tanong ni Sara sa lalaki. Maamo ang mukhang sinabi nito. Sara, isang hakbang na lang ako para maging tagapagmana ako ng pamilya namin. Kailangan ko na lang ng anak ng mayamang pamilya na magiging asawa ko. Ikaw na ang tamang kandidato. Napamaang siya sa kanyang narinig at kumilid ang kanyang pilik mata. Pero Kuya Marlon, hindi ba gusto mong makahanap ng taong mamahalin mo upang makasama sa buhay? Bakit ako naman ang pinipili mo? Sara, sinabi ko na sa iyo dahil sa ganitong buhay, mahirap akong makahanap ng romantikong relasyon. Ang tanging gusto ko ay ikaw. Pagpapatuloy pa ni Marlon, kailangang makuha niyang pag-asang iyon na ay si Sara sa maayos na paraan upang hindi ito magduda sa kanyang nais. Hindi maapuhap ng babae kung anong itutugon sa kanya na tahimik ito ng bahagya. Nagpatuloy si Marlon. Sara, alam mo ba, nung mga pinakamadilim na panahon ko, nang magsanib puwersa ang aking nakatatandang kapatid at si Zephyr laban sa akin dahil sa paglalabas ko ng aking tapang na magtapat ng damdamin ko sa'yo. Ikaw ang naging sandigan ko. Ikaw ang naging inspirasyon ko para makabangon. Ang mga salitang ito ay ang tunay na iniisip ni Marlon, ngunit tinatago niya ang katotohanan. Ang totoo, si Sara ang pinakamagandang piyesa sa kanyang kamay. Ito ang tumulong sa kanya para pabagsakin sina Zephyr at Vincent. Siyempre, pinahirapan din ni Marlon si Sara ng maraming beses at matagal na panahon. Ngunit hindi pa rin alam ni Sara na siya ang nagtakip ng katotohanan tungkol sa nangyari kay Rogelio. Ang sarap magpaikot ng mga taong tanga, katulad ni Sara. Hindi maaaring malaman ng babae na siya ang may pakana ng lahat. Marami pa siyang plano sa hinaharap. Kung noon sana ay napapanood ni Sara ang kabuang video, hindi sana hindi naghiwalay ang mag-asawa at hindi sila makakarating sa ganitong kadesperadong sitwasyon. Kasalanan niya bang utu-utu ang babaeng ito at madaling paikutin? Napakabobo. Kung hindi naghiwalay sina Zephyr at Sara, hindi siya magiging masaya. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Hanggat buhay pa si Zephyr, mananatili itong palaso na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang sitwasyon ngayon ay dahan-dahang naabot ni Marlon. At dahil kahit papaano ay may nararamdaman siya para sa bobong babaeng ito. Nangako siyang aalagaan ni ito habang buhay. Tungkol naman kay Zephyr, ngayon ay galit na galit siya kay Sara. Sa mga nakaraang taon, patuloy sina Zephyr at Marlon na naglalaban. Hanggang sa dulo ng kamatayan, mananatili silang magkaaway. Ngunit hindi alam ni Sara ang lahat. Pagkatapos niyang umalis kay Zephyr, bumalik siya sa pamilyang Zodiga. Nagkaroon ng isang magandang anak at pinagsikapan ng kanyang karera. Ngayon siya ng pinakamaligayang babae sa mundo. Meron siyang matibay na pamilya, isang matugumpay na karera at isang lalaking nagmamahal sa kanya, si Marlon. Naisip ni Marlon na matapos ng lahat ng paghihirap niya, tumingin siya kay Sara at taus-pusong sinabi, ngayon isang hakbang na lang ang kailangan ko. Kaya Sara, handa ka bang tulungan ako ulit? Siyempre, handa si Sara na tulungan tong maging tagapagmana ng pamilya Alba. Pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap niya sa bilangguan, si Marlon na nagbigay gabay at tulong sa kanya. Ito ang nagpalakas sa kanya upang muling tumayo at tuparin ang kanyang mga pangarap na naging dahilan kung bakit siya narito ngayon. Gayun din, nang ipinanganak niya si Lloyd, muntik na siyang mamatay sa panganganak. Halos muling mangyari ang trahedya ng kanyang ina sa kanya. Si Marlon na nagbigay ng lahat upang iligtas siya at inaalagaan siya araw-araw sa ospital. Naisip ni Sara na dapat niyang tulungan si Marlon. Ngayong kailangan siya nito, ngunit hindi niya kayang ibigay ang kanyang pagmamahal sa lalaki. Kuya Marlon, ako, nag-alangan siya kung anong isasagot sa lalaki.
Hindi mo ba ako tutulungan, Sarah? Tanong ni Marlon sa kanya na may lungkot at awa sa mga mata. Ipinagpag niya ang kanyang ulo. Hindi na, sa hindi ko gustong tumulong sa'yo pero, Kuya Marlon, sa palagay ko mahirap para sa akin na mahalin ng isang tao. Kahit na pumayag ako magpakasal sa'yo, maaring hindi ko, walang problema. Agad na sumagot si Marlon sa kanyang sinabi. Malumani ang tinig. Basta't willing kang magpakasal sa akin. Pag-usapan na lang natin ang iba. Kung hindi mo ako matanggap, baka may hadlang lang sa iyong isipan. Kung magpatingin tayo sa isang psychologist, baka matanggap mo na ako. Gusto sanang sabihin ni Sarah na hindi ito tungkol sa isang psychologist. Na problema kung hindi sa matagal na niyang tinuturing si Marlon bilang isang kapatid at hindi niya kayang magmahal ng iba maliban kay Zephyr. Ngunit nang makita niyang mahina at malungkot na mata ni Marlon, hindi niya ito nasabi. Naisip niya at sinasabi ng kanyang utak, sige na lang, matagal ko nang napagdesisyonan na magbayad ng utang sa kanya. Kung ang pagpapakasal sa kanya ay makakatulong upang makuha niyang lahat ng kapangyarihan ng pamilya nila, dapat ko na lang siyang pagbigyan. Tumango siya bilang isang paraan ng pagbabayad ng utang na loob kay Marlon para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sige. Pagkarinig ng salita ni Sarah, kumislap ang mga mata ni Marlon at niyakap siya. Sarah, tiyak na alagaan kita pagkatapos nating magpakasal. Kinabukasan, isang nakakasilaw na balitang lumabas sa front page na pahayagan sa Amerika. Ang anak ng pamilya Zuniga ay magpapakasal sa anak ni Mauricio Alba at magsasanib ang dalawang makapangyarihang pamilya sa bansa. Ang anak ng pamilya Zuniga at ang pinuno ng pamilya Alba ay nagtakda na ng kanilang kasal. Kasama sa pahayagan ang mga larawan ni Sarah at Marlon na magkahawak ng kamay. Sa pintuan ng ospital, bumaba si Sarah mula sa sasakyan. Pinrotektahan ni Marlon ang bubong ng sasakyan para sa kanya na hindi siya mauntog at tumingin sa kanya ng kabighanian sa mata. Nakita ni Mr. Jomar ang pahayagan at napatitig, nag-aalala na baka makita ni Zephyr ito, kaya't lihim niyang tinignan lamang yon. Nasa sofa si Zephyr, nanonood ng telebisyon at hindi ito'y pinagkanulo ni Sarah, si President De Vera, 4 na taon nang nakakalipas. Tila tuluyan ng binitawan ni Zephyr si Sarah at hindi niya na ito hinanap pa. Wala nang may lakas ng loob na magsalita tungkol kay Sarah matapos ang araw na yon. Ngayon ang pahayagang ito, iniisip ni Mr. Jomar yon at nagdesisyon na balutin ang pahayagan at itapon na lang ito. Ngunit sa oras na yon, pinaikot ni Zephyr ang remote control sa kanyang kamay at nilipat sa entertainment channel kung saan ipinalabas ang balita tungkol sa kasal ni Sarah at Marlon. Ngumiti ang babae sa screen kay Marlon at mukhang masaya siya. Tahimik na pinanood niya ito. Walang emosyon sa kanyang mukha, bagamat hindi niya na ito napag-uusapan. Alam ni Mr. Jomar ang sakit na dulot ng pagtatrader sa kanyang boss ng asawa nito. Ang pagnanakaw ng babae ng proyekto na muntik nang magpabagsak kay Zephyr, ang labis na ikinagalit ng kanyang amo. Hindi nito akalaing ganun ang gagawin dito ng pinakamamahal na babae. 4 na taon nang nakalipas at magpapakasal pang isang taksil at isang kriminal na nagpapatunay na talagang magkasama na sila noon pa man. Paano magiging maayos si Mr. De Vera bilang biktima? Naglakad ng ilang hakbang si Mr. Jomar at naisip na patayin na lang ang TV na bigla niyang marinig si Zephyr na nagtatanong. Kumusta ang mga paghahanda? Lumiko siya at tumingin sa kanyang boss. Tahimik ang mga mata nito, walang anumang labis na emosyon. Sumagot siya dito. Nakapaghanda na po ang lahat ng ginawa sa iyo ni Marlon Alba, sir, ay gagawin sa kanya ngayon. Dumating si Zephyr sa Amerika upang magiganti kay Marlon Alba. Bahagyang umusli ang labi ni Zephyr. Ang kanyang mga mata ay malamig. Kumusta ang connection sa grupong kinontak ng Royal Group kamakailan? Sinabi ng kabilang panig na nais nilang makipagkita sa inyo mamaya. Muling sagot ni Mr. Jomar sa kanya. Magaling. Ngumiti si Zephyr at sa mga oras na yon, nag-ring ang telepono niya at lumabas ang mga salitang Cindy Sanchez. Kinuha ni Zephyr ang telepono at sinabi ng tamad na tono. O bakit? Zephyr, kailan ka babalik? Tanong ni Cindy mula sa kabilang linya. Noong halos mamatay si Zephyr, si Cindy ang nagligtas sa kanya at ilalagaan siya nang hindi iniiwan ng kanyang kama. Nang magising siya, nagbagong pananaw niya sa babae. Hindi niya lang tinulungan ng Sanchez Group na maibalik ang reputasyon kung pinagpatuloy pa niyang panatilihin to sa kanyang tabi. Babalik ako pagkatapos kung tapusin ang mga bagay dito.
Sagot niya sa babae. Tahimik na nag-isip si Cindy at nagtanong, nakita mo ba si Sarah nang pumunta ka sa Amerika? Narinig ko na magpapakasal sila ni Marlon Alba. Nararamdaman ni Cindy ang kaba sa kanyang puso. Alam niyang pumunta si Zephyr sa Amerika upang magiganti sa mga nanakit dito. Nababahala siya na baka makita nito si Sarah at muling magbalik loob sa kanilang nakaraan. Sa labis na pagkabahala, nais niyang tawagan ito upang tiyakin kung nakita na sila ng babaeng yon. Suminghap ng malamig si Zephyr at nagsabing, pumunta ako sa Amerika upang patayin siya. Para bang alam ang kaba ni Cindy, dagdag pa niya ng malamig. 4 na taon nang nakalipas. Tinrato niya ako ng ganon. Puno kami ng galit sa isa't isa. Kaya ngayon, malalaman niya kung gaano ako kawalang hiya sa mga taong tumarantado sa akin. Nakaramdam ng ginhawa si Cindy pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Zephyr. Tumango siya at nagsalita. Bumalik ka kaagad pagkatapos mong tapusin ang mga bagay na yan. Malapit ng kaarawan mo. Sabi ni Lola, maghahanda siya ng engranding party para sa'yo. Tila naunawaan ni Zephyr ang layunin ng kanyang lola. Wala siyang sinabing iba pa at tinapos ang tawag. 4 na taon na palaging nais din ni si Sanchez na magpakasal siya kay Cindy. Ngunit hindi pa siya pumapayag. Bakit siya magpapakasal kung abala pa siya? Wala siyang pakialam sa mga bagay na yun sa ngayon. Hindi yon kasama sa layunin niya sa buhay. Hindi siya handa. Magpapakasal si Sarah at Marlon. Dumating siya dito upang kunin ang kanilang buhay. Dapat magbayad ang mga walang hiyang iyon sa ginawa ng mga ito sa kanya. Nakita ni Sarah ang balita sa dyaryo at napasimangot siya. Talaga namang nakakainis sa mga paparazzi. Pinalabas nilang lahat. Naglalaro ng mobile game si Lloyd sa tabi niya. Nang marinig ang ingay ng ina, tinaas itong ulo at nagsabing, So, Mommy, magpapakasal ka ba talaga kay Uncle Marlon? Hindi ba hindi mo naman siya mahal? Bakit mo siya pakakasalan? Gusto mo bang makulong si isang pag-asawa na walang pagmamahal? Napahinga ng malalim si Sarah. Malawak talagang isipan ng batang ito. Manang-mana sa tatay at sumagot. Wala akong magagawa. Hindi niya rin gusto magpakasal sa lalaki. Pero sinabi ni Marlon na kailangan niya magpakasal sa isang anak ng mayamang pamilya. At pagkatapos ay ipapasa sa kanya ni Mauricio Alba, ang buong Alba Group. 4 na taon na simula nung magkunwari silang magkasintahan. Kaya kailangan tulungan niyang lalaki sa abot ng kanyang makakaya. Natatakot ako magsisi ka, Mommy. Wala na ako masasabi kay Uncle. Paano mabait naman siya sa akin? Hindi naman kinamumuhian ni Lloyd si Marlon. Mabait naman ito sa kanya. Ang ayoko lang, baka ikaw mag-suffer. Lumapit si Sarah sa anak at tinanong ito. Gusto mo rin ba si Uncle Marlon? Oo, mabait siya sa akin. Nakangiting sagot ng bata. Parang lahat ng tao sa mundo ay iniisip na mabait si Marlon. Pinisilpisil niyang baba ng kanyang anak, saka kinuha niyang kamay nito at hinalikan yon. Bakit mo pa ako pinipilit na huwag magpakasal sa kanya? Hindi ba't gusto mo rin siya? Gusto ko siya, pero ikaw ang mag-aasawa at kailangan mong mahalin siya sa huli para maging masaya ka. Bagamat bata pa si Lloyd, may mga kakaibang pananaw na siya sa buhay. Kung hindi mo siya mahal, huwag mo siyang pakasalan. Baka maging kawawa ka sa huli. Tahimik na nakatingin si Sarah sa kanyang anak, yumakap ang bata sa kanya. Mommy, mahal mo ba si daddy ko? Ang daddy mo? Nakakunot ang noon ni Sarah nang marinig ang tanong na yun ng anak. Ang biological father ko. Binanggit ni Lloyd yon habang binuksan ang kanyang malalaking mata at naghihintay ng sagot. Mommy, anong klaseng tao siya? Mahal mo pa ba siya? Tinitigan niya mga mata ng bata at isang kirot ng sakit ang dumaan sa kanyang puso. Huwag mo nang tanungin, hindi kami pwedeng magsama. Bakit hindi kayo pwedeng magsama? Pangungulit nito sa kanya. Maraming masyadong komplikadong bagay at hindi mo mauunawaan kahit nasabihin ko pa sa'yo ngayon dahil bata ka pa. Huminga siya ng malalim pagkasabi noon. Sino nagsabing bata ako? Hindi kontento si Lloyd sa kanyang sinagot at halos tatayo na ito para makipagtalo sa kanya. Hinila siya ni Sarah pabalik, saka kinumutan muli. Nagpagulong-gulong si Lloyd sandali at pagkatapos ay hindi na nakayanan ng antok, kaya't nakatulog na. Pagkatapos makatulog ng bata, hinaplas ni Sarah ang ulo nito. Bumaba siya sa unang palapag para magbuhos ng red wine sa baso at naupo sa harap ng binata upang dahan-dahang inumin ito. Biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niyang telepono at hindi tinignan ng pangalan bago yun sinagot. Ang lalaki sa kabilang linya ay bumuntong hininga. Sarah, magpapakasal ka ba kay Marlon? Napakunot ang kanyang noon na mapagtantong number lang palang tumatawag sa kanya. Sino ka?
Hindi niya matukoy kung sino lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay familiar, ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Sumagot ang lalaki. Ako si Vincent Alba. Si Vincent, kapatid ni Marlon, ang prinsipe ng pamilya Alba. Anong pakialam mo kung magpapakasal kami? Tinawagan mo pa ako para dyan? Nalilito si Sarah sa lalaki. Bakit siya kukontakin ni Vincent para lang kumpirmahin niyon? At narinig niya pa na nasa bansang Quebec ito ngayon. Nakita kong balita sa Amerika, magpapakasal kayo ni Marlon. Pero alam mo ba na hindi siya mabuting tao? May babala sa tinig ng lalaki mula sa kabilang linya. Sinabi pa ni Vincent, Sarah, ginamit ka lang niya. Kasama ka niya dahil gusto niya ng kapangyarihan ng pamilya niyo. Alam ko. Hinintay ni Sarah na matapos to bago siya sumagot. Anong ibig mo iparating sa akin sa pamamagitan ng pagsasabi nito? Gusto mo bang iparating na kasama niya ako dahil naakit siya sa kapangyarihan ng pamilya ko? Tahimik saglit si Vincent saka nagsalita. Sarah, hindi ko sinisikap na magtanim ng alitan sa pagitan niyo. Nais ko lang ipaalala sa'yo na hindi mabuting tao si Marlon. Kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari mo obserbahan ang sarili mo. Ang sekretarya niya hindi simpleng superior-subordinate relationship lang. Kasama ka niya at hindi malabong may nararamdaman siya sa'yo. Ngunit, mas mahalaga, gusto niyang kapangyarihan ng pamilya mo. Bakit mo sinasabi to? Siya ay kalaban ni Marlon, hindi pwedeng paniwalaan ni Sarah ang lahat ng sinasabi nito. Marahil may iba itong layunin. Kung ano yon, hindi niya alam. Muling nagsalita si Vincent sa kabilang linya. Tinawagan kita upang ipaalala sa'yo na nais ko maging kaalyado mo. Ang ganitong kalaking negosyo ng pamilya Alba na hindi dapat ibigay sa isang taong marahas at mandaraya. Sarah, kung may mata ka, gamitin mong mga mata mo at tingnan mo mabuti ang tao sa tabi mo. Tao ba siya o halimaw? Dito tumahimik na si Vincent saglit. Humugot ng malalim na paghinga. Saka, sana makipag-ugnayan ka pa sa akin. Kung makipag-ugnayan ka, sasabihin ko sa iyong lahat na nangyari kamakailan. Alam niyang malabo para kay Sarah na maniwala agad sa kanya. Hindi naman sila close, kaya't bibigyan niya ng panahon si Sarah upang mag-isip. Pagkatapos ng tawag, tinitigan ni Sarah ang kalangitan sa labas ng bintana ng tahimik. Hindi niya alam kung tapat si Vincent. Kapag ang mga lalaki naglalaban, mas marami silang pakana kaysa sa mga babae. Nagsisiraan sila ng pailalim at naglalabasan ng mga baho. Sino makakaalam kung isang dog-eat-dog situation to? Baka mamaya hindi yun totoo. Paano kung totoo ito? Ang tanging alam niya, hindi niya alam ang buong pangyayari mula simula hanggang katapusan. At patuloy siyang nasasangkot sa alon ng kaguluhan ng hindi niya namamalayan. Bigla niyang naramdaman na kumikibot ang kanyang mga talukap ng mata at nagkaroon siya ng isang hindi maipaliwanag na masamang kutob. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang lola. Bukas ang araw ng operasyon nito, may mangyayari kaya? Dahil sa tawag ni Vincent sa kalagitnaan ng gabi, nakaramdam siya ng konting kaba. Kinabukasan intusan niya si Jesus na kunin si Lloyd at dalhin siya pabalik sa Europa. Kahit na ano pa man ang mangyari, ayaw niyang malagay si Lloyd sa panganib. Hindi pa nagsisimulang mga bagay-bagay kaya't kaya pang umalis si Lloyd ngayon at mailayo niya ito sa lugar na yon. Tinanong siya ni Lloyd habang may backpack na suot. Mommy, bakit bigla mong gustong ipabalik ako sa Europa? Lumuhod si Sarah. Hinaplos ang malambot na mukha ng anak at mahinahong nagsabi. Anak, bigla ko lang naalala na nag-enroll ako sa iyo para sa isang winter camp sa Europa. Ngayon ang oras kaya kailangan mo mag-report doon. Kailangan ba talagang umalis ngayon? Hindi ba't nagkasundo tayo na sasamahan si Lola para sa operasyon niya? Malungkot na tanong ng bata sa kanya. Natahimik siya. Paano siya magtatapat sa anak sa kanyang sitwasyon? Tumingin si Lloyd sa kanya. Tila may naisip, pinagdikit ng mga labi at nagsalita. Mommy, huwag kang mag-alala. Iingatan ko sarili ko. Hinalikan niya ang bata. Uwi ako doon para kunin ka pagkatapos ko matapos sa mga bagay dito. Malaki ka na, kaya alam kong kaya mo ng iyong sarili. Kung walang magiging problema, iisipin ni Lloyd na isang winter camp lang ang pupuntahan niya. Kung walang magiging problema, at least hindi siya malalagi sa panganib. Hindi maaaring madami ang kanyang anak sa mga mangyayari. Tinawag niya si Jesus at mahinahong sinabi sa kanya na ingatan si Lloyd. Matapos magawa ang lahat ng ito, naglakbay na si Sarah papuntang ospital upang bisitahin ang kanyang lola. Ngayon ang araw ng operasyon nito. Nasa ospital na si Marlon, hawak ang kamay ng matanda at nagsasabing, Lola, kami ni Sarah ay nagdesisyon ng magpakasal at ang kasal ay gaganapin sa susunod na buwan.
Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ng lola niya. Totoo ba? Magpapakasal na kayo? Well, lola, magpapakasal na kami. Masayang pagbabalita ni Marlon sa matanda. Ngumiti si Milagros at nagwika. Pagkatapos niyong magpakasal, ipapasa ko ng Zonigas International sa'yo. Magiging kampante ako kung ikaw ang mag-aalaga ng Zonigas International. Narinig ni Sarah ang mga salitang ito mula sa labas ng pinto at huminto. Tinitignan niya ang reaksyon ni Marlon. Bigla siyang nagkaisip ng isang bagay. Sa mga nakaraang taon, palagi niyang pinalalawak ang kanyang teritoryo sa Europa. At si Marlon ay palaging nagsusustento sa kanya upang makamit ang kanyang karera at sariling katuparan. Dati, hindi siya sanay sa relasyon nila ni Marlon kaya nagtatago siya sa Europa. Kaya't si Marlon na nag-aalaga kay Milagros sa mga nakaraang taon. Naniniwala si Milagros na si Marlon Alba ay isang tao na maaaring pagkatiwalaan, kaya't ipinagkatiwala niya ang karamihan ng mga industriya ng Zonigas International kay Marlon upang pamahalaan. Ito ba isang anyo ng pang-agaw ng kapangyarihan? Hindi niya alam kung paano pinamamahalaan ni Marlon ng Zonigas International ngayon. Anong nangyayari? Unti-unti bang kinukuha nitong lahat sa kanya? Karamihan ba sa tauhan nila ay mga tauhan na ni Marlon? Matapos nilang magpakasal ay kukunin na lang nito ang lahat sa kanya? Na wala nang matitira sa kanya dahil aagawin na ng lalaki? Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Ganun ba si Marlon? Hindi niya ba talaga ito lubusang kakilala? Sarah, nandiyan ka pala. Natagpuan siya ni Marlon sa loob ng kwarto at tinawag ang pangalan niya. Nakatayo siya sa labas ng pinto at kailangan na niyang pumasok ng matuklasan ng mga ito na naroon siya. Si Lola ay nakahiga sa kama ng ospital na may ngiti sa mukha at si Marlon naman ay nakatingin sa kanya ng malumanay. Noong nakaraan, iniisip niya si Marlon na isang responsableng lalaki na may malasakit kay Milagros. Maalaga ito at maalalahanin. Ngunit biglang nalaman niyang minamahal ni Marlon ang kanyang lola dahil sa kayamanan at kapangyarihan ng matanda. Biglang naging malaking ulupong ang lalaki sa kanyang paningin. Bakit ka nakatayo dyan? Ayaw mong pumasok? Tanong ng lola niya. Lumapit si Marlon sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Magpapa-opera na si lola, kaya sinabi ko sa kanyang magandang balita. Sinabi ko sa kanya na magpapakasal na tayo sa susunod na buwan. Talaga? Sarah, tinanggap mo na ang proposal ni Marlon sa'yo? Tanong ni Milagros sa kanya na mingiti sa mukha. Sa harap ni Marlon, hindi siya naglakas loob na magsalita. Si Sarah ay tumango. Opo. Magkakaroon ng operasyon ng lola niya at ayaw ni Sarah na pasakitan ito ngayon. Wala siyang sinabi na kahit na ano, bukod sa pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga staff ng hospital upang dalhin si Milagros sa operating room at sumunod siya sa kanila. Kasama niyang naghihintay si Marlon sa labas. Dumating si Mia doon. Tinignan niya si Sarah. Saka bahagyang tumango na magtagpo ang kanilang mga mata. Biglang naalala ni Sarah ang mga salitang sinabi ni Vincent sa kanya. Sinabi nito ng sekretarya ni Marlon ay may komplikadong relasyon sa lalaki. May lihim na tinginan ng dalawa. Habang nag-iisip si Sarah, nilapitan ni Mia si Marlon at bumulong ng ilang salita sa lalaki. Mr. Alba, bumalik na si Lloyd sa Europa. Medyo kumunot ang noon ni Marlon. Tumingin siya kay Sarah ng walang kaalaman. Sarah, nasaan si Lloyd? Tumatay yung mga balahibo ni Sarah. Nalaman agad ni Marlon na umalis ang kanyang anak. Binabantayan ba siya ng lalaki? Nagpapasunod ba ito ng espiya sa kanya? Anong nangyayari? Medyo maputlang mukha niya ng mga oras na yun at nagbigay siya ng sagot na may maayos na paghinga. Nasa winter camp si Lloyd at magtatagal siya sa Colmar ng 2 linggo. Pinakiusapan ko si Susan na samahan siya. Intusan na niya si Susan na wag nang bumalik pagkatapos sa Colmar at maghanap ng mga lugar para magbakasyon. Aliwin itong kanyang anak, maliban na lang kung hihilingin niyang bumalik si Susa sa kayon babalik. Bibigyan niya ito ng kalayaan sa samahan si Lloyd hanggat maaari at hindi na bumalik sa Europa o Amerika. Ngayon, nang marinig ni Sarah ang sinabi ni Marlon, napansin niyang tama sigurong hakbang na yun. Mukhang hindi akma na naririto ang bata. Parang naghihinala siya sa lalaki. Sinabi ni Marlon sa kanya, hindi ba't sinabi niyang sasamahan niya ang lola sa operasyon? Bakit siya biglang nagpunta sa winter camp? Napakunot noo si Marlon habang kausap siya. May date kasi siya sa girlfriend niya. Nagtatampo yun kung hindi ko siya paniyagan. Pagdadahilan niya dito, tumaas ang kilay ni Marlon sa kanyang tinuran. Si Lloyd, may girlfriend? Hindi naman talaga girlfriend, kaibigan lang sa Europa. Magkasama sila mula pagkabata. Pumunta sila sa winter camp ngayon. Inisip ko na mahirap para sa kanya na dumaan sa ospital. Kaya pumayag akong umalis na siya. Ako na lang mag-aalaga kay Lola dito.
Maayos ang pagkakasabi ni Sarah at ang kanyang maputing mukha ay maganda at kaakit-akit. Ano ang gagawin ni Sarah ngayong may babala si Vincent sa kanya tungkol kay Marlon? Ituloy pa kaya niya ang pagpapakasal kay Marlon? At ano ang mangyayari sakaling magkrus ang landas ni Sarah at Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.